Nagsimula ang kwento, makikita ang solar flare sa araw, si Dr. Adrian at Dr. Tat nang bumaba sila sa ilalim ng minahan. Sa ibaba, ang temperatura ay matindi. Tinignan nila ang kagamitan na ginagamit para sa pag-measure ng mga solar flare ng araw at ang epekto nito sa lupa. Ipinakita ni Satnam kay Adrian ang isang tangke ng kumukulong tubig. Nagpunta si Adrian sa isang hotel sa Washington, D.C. Lumapit siya sa presidential advisor na si Carl at nagbigay ng ulat sa mga natuklasan, natapos basahin ni Carl ang impormasyon, umalis. Makalipas ang isang taon, ang Pangulo ng US si Thomas Wilson ay sumali sa summit sa Columbia. Ipinaalam niya sa mga pinuno ng ibang mga bansa na ang mundo ay nahaharap sa isang sakuna na maaaring humantong sa katapusan mundo. Makikita ang mga helicopter na papalapit sa isang site sa Choming Valley sa Tibet. Maraming mga lokal na naninirahan ang inilipat palayo sa lugar. Nagising si Jackson Curtis sa kanyang sofa nang lumindol at nakitang late na siya. Habang nagmamaneho, may nakitang bitek sa kalsada. Pagdating ni Jackson sa bahay ng kanyang dating asawang si Kate, lumabas ang kanyang anak na si Lily at anak na si Noah, na handang magkampong kasama ang kanilang ama. Samantala sa White House, sina Adrian at Carl ay nakipag-usap sa Pangulo tungkol sa pagbitag ng mga lupa. Ang anak na babae ng Pangulo ay pumasok sa kanyang opisina. Umalis ang dalawa, sina Jackson, Lily at Noah ay naglalakad sa Yellowstone National Park. Pinanunod sila ng isang lalaki na nagre-record ng kaganapan. Biglang dumating ang sundalo at pinaalis sila. Sa loob ng isang opisina, live na nakikipag-usap si Adrian kay Satnam sa India tungkol sa tumataas na temperatura na nangyayari sa buong mundo. Habang papasok si Jackson at ang mga bata sa campgrounds, ang lalaking kanina ay nagtanong kay Jackson tungkol sa pasilidad ng gobyerno. Inisip ni Jackson na baliw ito. Gabi sa campground, nakita ni Jackson ang baliw sa isang malaking camper van na nagra-radyo broadcast, si Charlie Frost, na nag-host sa radyo. Tinabi sa kanya ni Charlie na ang gobyerno ay gumagawa ng ARCO. Sila Kate at Gordon sa isang supermarket na namimili ng biglang may lindol at bum-itak ang sahig. Sa White House, sinasabi ni Carl sa Pangulo na ang 4 na ARCO ay handa at sabihin ito sa iba pang mga pinuno, ngayon na ang oras para lumikas. Si Adrian ay nakikipag-usap sa iba pang mga pinuno na sinasabi sa kanila na mayroon lamang silang 2 hanggang 3 araw bago mahuli ang lahat. Matapos ihatid ni Jackson ang mga bata, sinabihan siya ng kanyang amo na si Yuri na kunin kaagad ang kanyang 2 anak. Kinuha ni Jackson ang 2 at dinala sila sa airport. Habang naglalakad sila papunta sa eroplano, sa kotse, binuksan niya ang radyo at narinig niyang nagbo-broadcast si Charlie tungkol sa mga bahagi ng LA na lumubog sa karagatan. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang manginig ang sasakyan at bum-itak ang lupa. Kinausap niya ang isang piloto na hintayin siya sa eroplano, nagmaneho papunta sa mga anak. Tinawag niya si Kate at sinabihan siyang ihanda ang mga bata. Iniisip ni Kate na nabaliw na siya. Biglang nagsimulang luminig ang bahay ni Kate at dumating si Jackson. Tumakbo siya sa loob at sinabihan silang lahat na sumakay sa kotse dahil gumuguho ang bahay sa paligid nila. Habang nagmamaneho, ang mga bahay ay gumuho at ang mga kalye ay umaalon. Habang nagmamaneho ang mga kalsada ay umuusad at ang mga gusali ay gumuguho at si Jackson ay dumaan sa loob ng gumuho na gusali. Isang siyentipiko ang nagpapakita kay Adrian ng pagwasak ng lindol sa buong Estados Unidos. Pagdating sa airport, nakita patay na ang piloto. Tinabi ni Kate na maaaring marunong si Gordon ngunit sinabi niya na siya ay isang student piloto lamang. Gayunpaman, lahat sila ay sumakay sa eroplano at nagmaneho sa runway na gumuho ang likuran nila. Habang lumilipad sila sa lungsod, lumulubog ang mga kalsada at mga gusali sa kanilang paligid hanggang sa tuluyan na silang makaalis. Tinabi ni Jackson kina Kate at Gordon ang tungkol kay Charlie at mayroon siyang mapa na nagpapakita kung saan nagtayo ang gobyerno ng mga ARCO na maaaring maligtas sila. Sa cruise ship, nakatanggap si Harry ng tawag mula sa kanyang anak na si Adrian. Nag-aalala siya sa kanyang ama ngunit sinabihan ni Harry si Adrian na huwag mag-alala dahil meron siyang magandang buhay at hindi siya takot mamatay. Lumapag sila sa runway sa Yellowstone. Tumakay sina Jackson at Lily sa camper van ni Charlie para hanapin si Charlie na live na nagbo-broadcast. Tinabi ni Charlie kay Jackson kung saan makikita ang mapa at pareho silang lumingon upang panoorin ang tanawin sa di kalayuan na nagsisimulang umangat at sumabog. Tina Gordon, Kate at Noah ay pinagmamasdan ang bundok sa di kalayuan na parang bomba na sumabog. Biglang bumagsak ang malalaking tipak ng lupa, nakabalik sila Jackson dinala ni Kate si Lily sa eroplano habang si Jackson ay kinuha ang mapa, nahulog ang camper van, umakyat si Jackson at tumakbo papunta sa eroplano at lumipad sila palayo.
Tumingin si Jackson sa mapa at sinabi sa kanila na kakailanganin nila ng mas malaking eroplano dahil ang kanilang destinasyon ay sa China. Pinuntahan ni Carl ang Pangulo sa kapilya at sinabi na aalis na sila ngunit gusto niyang makausap si Adrian ng mag-isa. Tinabi ng Pangulo kay Adrian na hindi siya sasama. Tinabihan niya si Adrian na umalis, lumapag sila Jackson sa Las Vegas, pinapasok silang lahat sa terminal. Sa Washington, sumakay si Adrian sa eroplano ng Pangulo at sinabi kay Carl na hindi darating ang Pangulo. Tinabi ni Carl sa lahat na aalis na. Sa Las Vegas, nakita ni Jackson si Yuri at ang kanyang piloto na nagngangalang Sasha, na nagsabi kay Yuri na nakakita siya ng isang eroplano ngunit kailangan niya ng co-pilot. Sinabi ni Lily na si Gordon ay isang piloto. Lahat sila ay nagmamadaling lumabas at sumakay sa malaking eroplano. Ang eroplano ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Sa kabila ng pagtawag ng tore na ay abort ang pag-alis, pinandar ni na Sasha at Gordon ang eroplano sa runway at sa wakas ay nakaalis sa lungsod at magtungo sa China. Sinabi ni Sasha na pupunta sila sa Hawaii para mag-refuel ngunit pagdating nila doon, ang nakikita lang nila sa Hawaii ay mga lava ng bulkan. Tinabi sa kanila ni Sasha na wala silang sapat na gasolina upang makarating sa China kaya kailangan nilang maglanding sa tubig malapit sa China. Sa Washington biglang isang malakas na lindol ang tumama, at sa Italia, sa Vatican na napapaligiran ng libu-libong tao. Habang nagdarasal sila, isang malakas na lindol ang tumama at ang Vatican ay gumuho. Sakay ng eroplano ng Pangulo, ipinaalam kay Adrian na nagsimula ng mag-shift ang crust ng lupa. Tinabi sa kanila ni Professor West na magkakaroon ng malaking tsunami karagatan. Ngayon ay makikita natin ang cruise ship na nilamon ng tsunami. Sa Washington, bumangon ang Pangulo nakita ang pagtaas ng karagatan at kasama nito, isang barko na bumagsak sa lungsod. Pumunta sina Jackson at Yuri sa cockpit at sinabi ni Sasha sa kanila na lalapag sila sa isang kalapit na glacier at sinabi niya sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Sumakay silang lahat sa isang bagong Bentley at sa cockpit ay binuksan ni Gordon pinto pagkatapos ay sinabihan ni Sasha na umalis na, nagmamaneho palabas ng eroplano, bumagsak sa lupa at nagsimula ding bumagsak ang iba pang mga sasakyan palabas. Huminto ang eroplano sa gilid ng bangin ngunit bago makatakas si Sasha, tumagilid ang eroplano, na bumagsak at sumabog. Nakikita ni Jackson at ng iba pa ang mga helicopter na may dalang malalaking hayop na dadalhin sa Arco. Isang helicopter ang bumaba at isang Chinese na sundalo ang humihingi ng kanilang mga boarding pass. Si Yuri lang at ang dalawang anak niya ang may pass, sinakay sila sa helicopter at ang iba ay naiwan. Sa boarding area ng Arc No. 3, naghihintay si Yuri at ang kanyang mga anak. Habang naglalakad si Jackson at ang iba pa, huminto si Nima kasama ang kanyang mga lolo't lola sakay ng truck at sinabay sila. Sa India, si Satnam kasama ang kanyang asawa at anak na naglalakad paakyat sa mga burol habang papalapit ang isang higanting alon. Sa Arco, tinitingnan ni Adrian ang bagong data at binago ang countdown. Ngayon ay mayroon na lamang silang 28 minuto bago tumama ang tsunami. Dumating ang truck ni Nima sa isang gate kung saan naghihintay ang kanyang kapatid na si Tenzin. Pinuksan niya ang gate at pumasok silang lahat. Sa loob ng istasyon ng Arco, inuudyukan ni Yuri ang iba pang mga pasahero na sundan siya sa isa pang Arco. Samantala, pinapalusot ni Tenzin ang iba pa sa isang daanan sa likod upang sumakay sa Arco No. 4, sa Arco ni Adrian. Habang naglalakad sila sa isang makitid na daanan ay nakita nila ang mga tao mula sa Arco 3 na nagmamadali patungo sa Arc No. 4. Habang pinapanood ni na Adrian at Laura ang mga taong desperado na maabot ang Arco, kinausap ni Adrian ang mga pinuno sa iba pang Arco at nakikiusap sa kanila na pasakayin ang mga tao. Ang mga pinuno sa kabilang arcs ay sumang-ayon na hayaan ang mga tao na sumakay, sila Kate at ang iba pa na sumakay, ay nasa labas pa rin habang binubuksan ang mga gate. Sila ay nakulong sa malalaking gears. Nagawa ni Jackson na makaligtas at si Tenzin ay naipit ang binti sa gears, inabot ni Jackson si Gordon ngunit dumalsdas pababa ito at nilamon ng gears, naipit ang tools na nahulog at tumigil ang gate sa pagbukas, makikita natang ang matandang lama sa templo habang pinapanood niya ang higanting alon na patungo sa kanya. Tumayo siya at pinatunog ang malaking kampana ng 2 beses at nilamon ng alon, nang nakasakay na ang mga tao, at si Yuri at ang kanyang 2 anak sa ilalim, naiakyat niya ang 2 ngunit siya ay nahulog. Habang tumataas ang gate ay muli itong natigil. Ang tulay naipit sa mga gears. Tinabi ni Captain Michaels na hindi niya mapapaandar ang makina hanggat hindi nakasara ang gate. Sa mga CCTV camera ay nakikita nila sina Jackson at Tenzin malapit sa mga gears. Isinama ni Adrian ang isang tripulante para tulungan sila. Habang ang tubig ay umabot na sa Arco at ang tubig ay nakapasok sa loob.
Nagsisimulang magsara ang mga rear compartment habang pumapasok ang tubig. Tinabi ni Jackson na hindi nakaabot si Kate Gordon. Sa labas nakita nila ang eroplano na paparating at tumama ito sa mga suporta ng Arco at ang Arco ay tumagilid na tumama sa isa pang Arco, nang bumangga ang Arco sa yelo ng Mount Everest. Hinayla ni Jackson ang tool at sumara ang gate. Inutusan ng kapitan na paandarin kaagad ang makina at pagkaraan ng ilang sandali ay umatras ang Arco palayo sa bundok. Tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos ng 27 araw sa dagat, pinapayagan silang lumabas sa mga deck upang tamasahin ang sikat ng araw. Tinabi ni Professor West kay Adrian na ang mga seabed ay maaaring hindi gaanong nasira gaya ng inaasahan nila at ang tubig ay nagsisimula ng bumaba. At doon na nagtapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng content ay subscribe na at like at ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na istorya ni Potato Recaps. Salamat guys sa panonood.